hindi ko nalaman na yung history ng bahay, siguro Baka okay pa. lang. Nalaman ko nga yung history na may binarel. Pagpunta ka sa second floor, may tumalin dito. Ano yung mga ganun? Malakas yung malakas yung pakiramdam ko sa mga ganyan, sa mga space spirits. Nakakita nga kami dito eh. Paano yung nakita niya dyan? Multo na nagparamdam. Oo. Ano na lang siya, sinuhat lang siya. Hmm. Hindi siya madre. Ano siya, yung mga nakaabaya. Nakakabaya. Eh, Itim na Oo. What's up? This is Friday Adobo Thoughts and magbabasa na naman tayo ng mga Reddit posts and magre-react sa kanila. Makakasama natin ang power couple ng Qatar. Guys, introduce yourselves. Hello, ako po si Cathy. Hi, hello guys, I'm Von. And we are here in Qatar. Nakasama natin sila sa isa pa nating episode. So, yung story nila, very quick, na-share na rin nila doon. So, pwede nyo panoorin yun. Ang post na napili nating basahin for this episode ay pinost ni Chris_Wanderer sa Advice PH. Ang title, titira ka ba sa bahay where a crime happened? Problem. Matagal na kami naghahanap ng bahay na malapit sa school and work naming mag-asawa. Either out of budget or malayo sa preferred areas ko ang nakikita ko. Context. Ngayon, I was offered a house within our budget. In fact, mura siya para sa area. Walking distance sa isang school, pwede ko ilipat yung mga bata. Kaya lang, nung nakita ko yung picture ng bahay, na-remember ko na dun sa subdivision, may bahay na pinasok para nakawan. Lumaban yung mag-asawang may-ari ng bahay. The husband was shot. The wife jumped off the second floor balcony to escape. Nadala pa sa ospital yung husband pero dead on arrival. Hinanap ko yung article and true enough, in 2019, yun nga yung bahay. Previous attempts, wala pa. Hindi ko pa napupuntahan ng bahay. Kayo ba? Would you be comfortable to live in the house? I need perspectives. Ikaw. Kayo, bilang mag-asawa, Cathy and Von. Actually, kung practicality, yes. Pero ako kasi matatakot din talaga ako. Pag ito nga sinasabi ko sa kanya, pag ito gusto niya pumunta ng Baguio, ayokong pumunta kasi nga, sabi ko maraming mga multo. So, parang ako kasi parang yung bahay na tinitirahan mo, minsan nagbibigay yun sa'yo ng energy. Parang gano'n. Ngayon, kung yung bahay na yun is merong parang Bad vibes. bad vibes or parang may nangyaring something. Parang ako kasi medyo maano ko sa mga ganyan, mapamahi. Ikaw? Ayoko na rin. Ayoko na rin kasi malakas yung malakas yung pakiramdam ko sa mga ganyan, sa mga space spirits. Tatakbo araw-araw sa utak mo pag nakatira ka doon na may namatay dito, may tumalon dito, may nabaril dito. Di ba parang Pati ikaw pagising mo pa lang sa umaga, papasok ka, yun yung maalala mo. Di ba parang negative vibes na agad? yung isip mo araw-araw na parang saan kaya yung namatay dito? Saan kaya yung parte binaril dito? Pag pupunta ka sa second floor, may tumalin dito. Ano yung mga ganun to? Mamaya makita ko pa, dumaan yung binaril dito. Ay, nakaka-paranoid. O dapat pagka nandun ka, yung malakas ang loob mo, yung wala, deadma ka, palag na to kasi budget tayo. Parang marami tayong binabayaran. Siguro kung hindi ko nalaman na yung history ng bahay, siguro okay lang. Pero kung nalaman ko nga yung history na may binarel, may tumalon. So, alam mo yun. Pero tingin niyo ba, if kayo yung magpaparent ng bahay, kailangan bang full disclosure sa mga nag-a-apply na mag-rent? Like for example, dapat, share ko lang, may namatay dito. Kung business, kung ako yung nagpaparent, syempre hindi ko yung sasabihin. Pero, syempre, kung, di ba, parang business is, kasi yun nga kung malalaman, di ba? Pero, ikaw ba? Parang hirap din i-discuss kasi parang, client na to, tapos pagka narinig nila yun, nawawala. Lilipad Pero na. ganun din, pag nakuha nila, tapos nalaman nila, may ganun pala, wala rin naman. Hindi naman, kung na-renovate. Kung Parang renovate eh. Oo, based sa post. Parang hindi na-renovate. Kasi kung sinerch niya, yun pa rin yung tsura ng bahay. Sabi ko Pinabless. Yung tipong tulala ka lang, kumakain kang breakfast or dinner, tapos bilang may nalaglag. Tao pala yung nalaglag. Di ba? Nakaka-paranoid. Tapos kaya pupunta ka sa second floor, dito may tumalon. Nalaman mo pa yung pangalan ng mamatay. If ever na nakapag-rent na kayo sa isang place, kunyari dyan sa Qatar, nakapag-rent na kayo, tapos may contract na kayong pinirmahan, 12 months minimum of stay. Tapos bilang nalaman nyo
na may namatay pala doon. May tingin niyo ba may right kayo as parang nag-rent na ipa-cancel or terminate yung contract? Kung bago siguro, pwede pa. Kung bago pa lang, Pero hindi, kung nakaperma na mahirap na yun. hindi, okay lang naman pwede naman, kung di ka pa naman nakakalipat parang nakapirma pa lang naman. Pero let's Kasi say ang problema, mga 4 months ka na doon, ganun. ay wala na. Palag-palag. Ikaw lang kung within that 4 months, parang naman Alam mo yung namang wala. mapayapa naman yung buhay mo. So, kumbaga 4 months, wala ka namang nararamdaman kung ano. Kahit sa lugar ka naman meron. Meron naman kasi talaga di ba? Nakakita nga kami dito eh. Paano yung nakita niyo dyan? Multo na nagparamdam. Pares tayo. May nakita ko talaga siya, anino lang siya, silhouette lang siya. Tapos parang kala ko nga nung una man. Tapos, nung na-realize ko, hindi siya madre. Siya yung mga Nakakabalya. ng mga, Itim na itim. Kasi nagulat ako. Kasi wala namang, doon, sa part ng, parang sa may, namin yun, sa may dining namin. Wala namang something na nagbablock para maka-form ng ganung silhouette. Nagulat ako kasi gumalaw din. Ano to, umaga yan? Umaga? Or gabi? Gabi na siya. Kaya para kung napatakbo ko sa sa kwarto. Tapos nung sinilip niya, nakita din niya. Siguro kasi may third eye siya eh. Hindi, nakita ko na siya. Hindi ko siya pinansin. Tapos nung ikaw nakakita, pinansin mo, umirit ka. Di ba sinabi ko pa nga sa'yo, nakita mo din? Dun sa may Tapos parehas kami nung sinabi ko sa kanya kung saan siya nakaposisyon, doon lang din. Nakita niya before daw pala. Ako kasi nakakakita ko, pero hindi ko na sila, simula nung binangungot ako nun, hindi ko na sila pinapansin. Kasi pag pinapansin mo sila, lalo silang didikit sa'yo. Kaya ako hindi ko na pinapansin pag kami nakikita. Ako kasi hindi naman ako nakakakita. Di ba nung simula nung pinansin mo yun, dun nagano yung tuhod mo. Doon sumakit yung mga yun, yung nagka-problem ka sa paa mo. Doon nag-umpisa. Baka ka nun? Anong tawag doon? After nun. Baka may something doon. Doon pa rin ba kayo nakatira? Dumikit siguro. Nandito pa rin kami. Handa pa rin kayo. So, palipatin ko dyan. Papatayin daw. Hindi, okay lang. Hindi, wala na yun. Hindi, wala na. Lang yun, baka dumaan na Napadaan. Anyways, ito yung comment. Top comment natin from Frankenwolf 2022. If you think about it, perhaps at some point in human history, someone or some people have already been killed on the same spot where you currently live and sleep, just unrecorded or forgotten. Tama. Yan. Oo nga naman. Diba? Malay mo, hindi mo alam yung story dyan, diba? Hindi natin alam kaya nga. Oo, so I think okay lang. Sa akin personally, kung ako nasa situation ng OP nung nag-post, titira ka ba sa bahay where a crime happened? Depends on the nature or depends siguro kung maayos na yung closure. Tapos siguro may renovation. Pwedeng itry. Kung ako lang mag-isa, siguro. Pero kung kasama buong pamilya, parang naawa naman ako sa mga ibibit-bitin ko. Yun nga kasi minsan kasi may mga bahay kasi na nakakapagbing minsan ng mga energy, di ba? Tapos parang yun nga, tapos parang kung at the beginning may ganun na nangyari, may parang may barilan, may marahas. Hindi na maganda. Mabigat. Yan, may mga ganun ba? Mas mahirap naman na yung parang everyday mong struggle na parang diba, so yung iniisip mo. Oo. Siguro naman may mga naman talaga, kung practicality talaga at kung okay lang naman din sa'yo, minsan naman nasa tao lang din talaga Pero ako as a person, hindi ko kaya. Yung bahay niya dun sa yung katabi niya Nakati, mabigat niya. Talaga? Parang wala naman namatay dun. Hindi nung dati nung hindi pa nagagawa. Yung bahay nila? Mabigat yun? Mabigat na. Talaga? Marami nagsabi noon. Kasi ako, personal experience din yan, di ba lagi ako mag-isa sa bahay noon. Marami talaga. Sobrang dami. Pang horror episode natin. Parang November, no? Kayo, titira ba kayo sa bahay kung saan may nangyaring krimen? Comment down below, sabihin niyo yung sarili niyo mga experiences and opinions and baka basahin namin yan sa susunod naming episode. Thank you!